Ni Hotohori. Pinag-ulat ni Emperador Hotohori si Chichiri tungkol sa mga nangyari. Nabigla siya nang malaman niya si Tamahome ang may gawa ng sugat ng Suzaku. Sandali. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Chichiri? Ang sabi mo, hindi na magbabalik si Tamahome dito sa ating imperyo. At ang sugat ni Miyaka sa braso ay gawa ni Tamahome. Hindi ako makapaniwala. Kamahalan, palagay ko ay may pinainom sila kay Tamahome. Isang klaseng inumin na may kapangyarihan na kontrolin ang isip ng tao. Nakapanghihinayang dahil hindi ko siya pwedeng magamot. Isang lason. Kaya pala umiiyak si Miyaka. Wala na. Si Tamahome. Namaalam na ako sa kanya. Bakit kailangan mangyari ito? Magaling na ang sugat mo, Miyaka. Salamat, Mitsukaki. Pagalingin mo rin ang mga sugat ni Taski, ha? Meow! Sige. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na. Miyaka. Ipahintulot mo na tugtugin ko ang mga paborito mong awitin. Kahit anong gusto ko? Ikaw ang bahala. Sabihin mo lang at tutugtugin ko. Ano kaya? Alam ko na kahit anong kanta ng VST Hotdog o kaya Hagibis. Pwede ba? Yoy Villamin na lang. Yun lang alam ko eh. Aray! Aray ko! Pwede ba dandaanin mo naman ang pagbebenta? Baka ako mamatay! Bali ang 3 buto mo sa tadyang. Pilay ang braso mo't kamay. Nabalian ka ng tuhod tapos marami ka pa sugat sa iyong katawan pero boy ka pa rin. Pagbalik ng kapangyarihan ko, tsaka na kita pagagalingin. Kung magsalita ka, kala mo hindi ako nasasaktan. Siya nga pala, kamusta na si Miyaka? Pinagaling mo na siya ng iyong kapangyarihan, di ba? Ang katawan lang ng tao ang kaya kong pagalingin. Hindi kasali ang kanilang puso at isipan. Hotohori. Maraming salamat, Chiriko. Patawarin mo ko, Hotohori. Ang Suzaku, hindi na natin siya matatawag. Kalimutan mo na yon. Kaya ako nagpunta dito para malaman kung magaling ka na. Pinagaling ako ni Mitsukaki. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ha? Teka, bakit naman masyadong seryoso mga itsura nyo? Sa totoo lang, wala kayong dapat alalahanin. Alam ko naman na wala akong magagawa kay Tamahome, kaya sumuko na ako. Okay na sa akin ang lahat. Miyaka, huwag mong pilitin ang sarili mo. Bakit ba hindi kayo naniniwala? Alam kong nagkukunwari ka lang. Pinipilit mong maging matapang. Tama na! Sinabi nang wala kayong dapat na alalahanin. Ang mabuti pa, iwan nyo na ako. Kung ayaw nyo maniwala, wala akong panahon makipag-usap sa inyo. Ha? Hotori? Aalis na rin kami, Miyaka. Mahal na Emperador. Wala akong silbi. Kahit na anong gawin ko, alam kong mababaliwala. Nasasaktan si Miyaka pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Masakit sa akin na makita si Miyaka na pinipilit niya maging masaya. At kahit na ialay ko pa ang buong kayamanan ng palasyo, alam kong hindi pa rin ito makakapagpasaya sa kanya. Aray! Masakit ba, Tamahome? Konti. Sa bagay, daplis lang to. Sayang talaga. Hindi ko pa tinapos ang task na yan sa laban.
Magagawa mo pa kayang saktan si Miyaka kahit na natalo mo na sina Tasky at Chichiri? Ano bang sinasabi mo? Iniisip ko lang kung para saan ang mga luha mo kanina. Hindi kaya dahil nagpaalam na sa'yo si Miyaka? Tamahome! Alam mong ikaw lang ang nasa puso ko palagi. Totoo. Alam kong sa akin ka lang ngayon, Tamahome. Pero, alam ko rin hindi magtatagal ang ganitong sitwasyon. Paalam. Paalam na sa'yo, Tamahome. Paalam na. Patawad, Julie. Bakit hindi ko maalis sa aking isip ang babaeng yun? Marahil kailangan ko siyang tapusin para ako matahimik. Kung ganon, Sigurado, nasaktan ko ang damdamin ni Hotohori. Nasigawan ko kasi siya kanina. Ano na ngayon ang gagawin ko? Hindi ko na maibabalik si Tamahome o kaya si Julie. Hindi ko na matatawag ang Susaku. Hindi na rin ako makakabalik sa aking mundo. Ha? Ang silid ni Tamahome dito sa palasyo. Ang mga damit ni Tamahome, nararamdaman ko pa rin siya. Hindi totoo. Hindi. Hindi totoong magaling na ako. Wala nang makilala ko si Tamahome, minahal ko na siya. Dahil kasama ko siya, nakakayanan ko ang lahat ng pagsubok sa mundong ito. Pero, ngayon wala na siya. Nakakalungkot naman ang panahon. Ayaw kasing tumigil ng ulan eh. Miyaka! May dala akong pagkain para sa'yo. Sigurado ako magugustuhan mo mga ito. Ah? Miyaka. Anong sabi mo? Nawawala si Miyaka? Sigurado ka ba? Hindi ko siya makita sa buong palasyo. Pero nakita ko tong sulat. Hindi maaari. Nasaan ka, Miyaka? Miyaka, nasaan ka na? Di ba sinabihan na kita, Miyaka? Huwag kang lalapit sa aklat na yan. Kuya Kenny, itong nararapat sa akin, hindi ba? Dahil hindi ako nakinig sa mga sinabi mo. Sana makita ko ulit kayo ni Mama kahit minsan. Pero hindi na mangyayari yon. tapos ka na. Ha? Tamahome? Ha? Miyaka, Tamahome? Tamahome? Nasaan ka na? Sumagot ka! Nasaan ka na, Tamahome? Miyaka! Miyaka! Sumagot ka! Miyaka! Ha? Miyaka?
korona ni Emperador Hotohori. Miyaka, huwag mo kong iiwan. Hindi ka maaaring mamatay. Suzaku, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Si Miyaka, huwag mo siyang hayaang mawala. Miyaka! Ha? Tingnan nyo! Miyaka! Kamahalan! Miyaka! Huwag kayong mag-alala. Nawalan lang siya ng malay. Maraming salamat. Miyaka, Hotohori, kailangan mo ng iyong pahinga, Miyaka. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. pero bakit ako nandito? Ang ibig mong sabihin hindi pa ako patay? Bakit nangyari yun? Natutuwa ako at magaling ka na, Miyaka. Ang huli ko naaalala ay may tumatawag sa pangalan ko. Si Hotohori kaya yun? Miyaka! Ibig sabihin, siya ang nagligtas sa buhay ko. Kahit na nakapagbitiw ako ng mga masasakit na salita sa kanya. Patawarin mo ako! Hindi ko sinasadya mga sinasabi ko kanina. Baliwala yan, Miyaka. Huwag ka nang umiyak. Hindi kita iiwan. Habang buhay kitang poprotektahan. Hinihiling ko lang na sana'y maikasal tayo. Hotohori, Matagal-tagal ko na ring inililihim ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero ngayon, hindi ko na kayang pigilan pa. Gagawin ko ang lahat para makalimutan mo si Tamahome. Dahil mahal na mahal kita. Hotohori, huwag mong sabihin. Hotohori. Salamat, pero... Narating ko rin ang syudad ng Conan. At ngayon, sisiguraduhin ko ang iyong katapusan. Mahal na Suzaku. Hotohori, Matagal na akong nagmamahal sa'yo, Miyaka. Sana naman, matutunan mong ibigin din ako. Hotohori, hindi ko alam. Patawad, hindi pa ako handa. Huwag mong pilitin. Pag-isipan mo na lang ng mabuti. Matulog ka na muna. Babantayan kita. Ang init ng kanyang kamay. Ang ganda ng kanyang tinig. Alam kong mahal na mahal ako ni Hotohori. Pero hindi ko to pinag-ukulan ng pansin. Dapat kong suklian ang kanyang pagmamahal. Yun ang nararapat kong gawin. Para tuluyan ko na makalimutan si Tamahome. Para makalimutan ko na si Tamahome. Lalong kumisig sa aking paningin si Emperador Hotohori. Paano kaya kung ako si Miyaka? Ay, naku! Ano kaya gagawin ko? Nakakahiya naman! Ano
kaya kung subukan ko ring magpalunod? Eh di siguradong mamamatay ka. Paano to? Hindi na natin matatawag ang Suzaku pag hindi nakabalik si Tamahome. Anong gagawin natin? Oras na ng pagpapalit. Sino yan? Hinayaan mo makarating si Tamahome sa Conan? Bakit? Siya mismo nagpresenta sa akin, Lady Julie. Tatapusin ko kanilang mahal na Suzaku. Naisip ko na makabubuti sa atin kung tatapusin niya ang mga tagapagtanggol ng Suzaku, lalo na si Otori. Si Tamahome ay mula sa Suzaku. Siguradong baliwala na ang kanilang mahika sa kanya. Sinungaling! Alam ko nung una pa lang na intensyon mo nang gamitin si Tamahome! Huwag mo sabihin yan, Lady Julie. Kinuha ko si Tamahome para lamang sa iyong kasiyahan. Ginagawa ko ang lahat ng ito para matuwa ka. Sa palagay mo ba, Nakago, natutuwa pa rin ako sa mga nangyayari? O nga pala, iniligtas ako ni Hotohori. Bakit ba ako mabibigla? Nakatulog siya pero hawak pa rin ang aking kamay. Ang amo ng kanyang mukha habang natutulog. Baka pwede ko rin ibahagi sa kanya aking buhay. Hotohori, meron lang sana akong gustong sabihin sa iyo eh. Kasi napag-isip-isip ko na. Kamahalan! May traidor na nakapasok sa palasyo! Isang traidor? Sino? Ayon sa ulat, ang nakita raw nila ay isa sa mga tagapagtanggol na Suzaku. Ang ibig ko pong sabihin, si Tamahome. Tamahome! Ha? Dumating siya para tapusin ako. Ha? Hotohori! Hotohori! Anong ginagawa mo? Miyaka, dumito ka lang hanggang sa matapos ang lahat. Tandaan mo, huwag mong bubuksan ng pinto kahit sino pa ang dumating. Ipagtatanggol kita. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Hotohori! Wag! Hotohori! Sandali! Miyaka, parurusahan ko ang taong nanakit sa'yo. Kahit na isa pa siyang tagapagtanggol ng imperyo. Sandali lang, Chirigo. Sigurado ka ba na Tamahome ang narinig mo? Oo nga. Sigurado ako, narinig ko mga kawalan nag-uusap kanina at... Saan niyo tinago ang inyong mahal na Suzaku? Ah, Tamahome! Ikaw na naman! Nagpakita ka pa sa amin! Dumating si Tamahome sa loob ng palasyo na may layunin tapusin ang Suzaku. Una niya nakaharap ang mga tagapagtanggol ng imperyo. Hindi kayo ang kailangan ko. Nasaan ang inyong mahal na Suzaku? Tamahome! Si Hotohori! Hinding-hindi ako makakapayag. Nasasaktan mo muli ang aking mahal na si Miyaka. Kung hindi kita mapapakiusapan, lalabanan kita! Tamahome! Ang tagumpay ng pag-ibig.
Damputin mo ang espadang yan. Hindi ako maaaring lumaban sa taong walang armas. Hindi lamang ang kinatawan ng Suzaku. Tapusin mo rin ang emperador ng Conan. Wala nang iba kundi si Hotohori. Pagbibigyan kita. Magsisimula na ang laban ng emperador at ni Tamahome! Buksan niyo ang pinto! Sige na naman! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo! Kailangan kong pigilan si Hotohori. Kung hindi ay mapapatay niya si Tamahome para maipagtanggol ako. Kahit sino! Wala bang tao dyan? Ha? Paano ka nakapasok dito? Ha? Aha! Ayos! Sabihin mo sa akin, Tamahome, hindi mo na ba naaalala nang sumumpa kang mamahalin si Miyaka habang buhay? Wala akong naaalala. Baka kung ano mangyari masama sa kanilang dalawa. Hindi ba natin sila pipigilan? Hindi maaari. Hindi mo ba nakikita? Napakalakas ng puwersa ni Hotohori. Ha! At wala na makakapigil pa sa kanya. Wala nang makakapigil sa labang ito. Hanggat hindi bumabagsak ang isa sa kanila. Kailangang talunin kita, Tamahome. Alam kong kahit kailan ay hindi ka mananalo sa akin dahil mas malakas pa rin ako sa'yo. Konti na... Aray ko po. Diyan ang daan? Kailangan ko silang pigilan. Dahil kung hindi, isa sa kanila magbubuwis ng buhay. Mukhang mas mahusay sa pakikipaglaban sa Emperador Hotohori. Nakikita ko na delikadong lagay ngayon ni Tamahome. Ang lakas ng emperador ay mas mataas ngayon kaysa kay Tamahome. Ang kanyang pagnanasang maipagtanggol si Miyaka ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang enerhiya at tapang. Tigilan mo na ang pagtatangka sa buhay ni Miyaka. Narinig mo? Dahil kung hindi, ako na mismo ang tatapos sa'yo! Tapos ka na! Ang malakas na hiyaw ng kinatawan ng Suzaku ay narinig sa buong palasyo ng Conan. Tinalo ni Hotohori ang tagapagtanggol na si Tamahome. Siya ay bumagsak sa harap ng palasyo sa lugar kung saan isinumpahan niya ang kanyang pag-ibig sa Suzaku.
mo akong iiwan. Tamahome. Suzaku, ikaw pala. Tamahome! Huwag makakasama sa iyong gumalaw. Kailangan kitang tapusin. Sige, gawin mo. Ituloy mo ang kahit na anong binabalak mo sa akin, pero pagalingin mo muna ang sugat mo. Magiging maligaya ko kung ikaw ang tatapos sa aking buhay. Kaya hindi ka maaaring mamatay. Mahal na mahal kita, Tamahome. Mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Tapusin mo na siya. Wakasan mo na ang buhay ng kanilang Suzaku. Mahal na mahal kita. Ang kanyang tinig, ang kanyang buhok, ang kanyang labi. Pangako mo yan, ha, Tamahome? Magkikita rin tayo sa wakas, Tamahome. Magkikita rin tayo kapag ganap ng pagsikat ng buwan. Tamahome! Miyaka! Talikod mo! Sandali! Mga kasama, tingnan nyo! Miyaka, Ang letra. bakit? Umiyak ka ba? Patawarin mo ako. Palubog na pala ang buwan. Nakapangako pa naman ako sa'yo. Pero nahuli ako ng dating. Hindi. Baliwala yun sa akin, Tamahome. Ang importante, dumating ka ngayon at nakita kitang muli. Si Tamahome. Tamahome! Miyaka! Tamahome! Miyaka. Mitsukake. Opo. Mitsukake? Huwag ka mag-alala. Gagaling siya. Ikaw pala, Hotohori. Tamahome. Mabuti naman at nakabalik ka na. Tamahome! 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 Tamahome. Nakabalik na rin si Tamahome. Si Tamahome? Nakabalik na si Tamahome? Opo. Ang sabi niya ay dadalawin niya kayo sa inyong silid mamaya. Mabuti naman at ligtas pala siya. Ang akala ko, hindi ko na siya makikita. Tamahome, dumating ka na pala. Siguro naman ay tinapos mo na ang kanilang mahal na Suzaku. Oo. Tamahome! Nakabalik ka na sa iyong sarili.
Napansin mo na pala. Nabalitaan ko na pinaglaruan mo ako, Nakago. Binago mo ang aking alaala at kinontrol mo ang aking isipan sa pamamagitan ng bagay na ito. Binabalik ko na to sa'yo. Pero paano? Paano ko nakawala sa sumpa na makamandag na lasong ito? Sa sandaling makapitan ng isang tao ng lasong Kodoku, siguradong wala na ligtas ito. Sa kitid ng utak mo, hindi mo malalaman ang sagot. Ayoko na sanang makita ang pagmumukha mo. Pero bumalik ako para makuhang muli ang aklat ng langit at lupa. Umanda ka ngayon. Tama na! Nakago! Pakiusap! Tama na! Wala na rin bisa ang latigo mo sa akin ngayon. Dahil mula sa Conan, binabalutan ako ng kapangyarihan ni Chichiri laban sa mahika nyo. Nakago, binabalaan kita. Inaamin ko na sa ngayon ay mas malakas ka sa akin. Pero hindi magtatagal at darating ang panahon. Matatalo kita gamit lamang ang aking kamao. Tamahome! Julie, awa na lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil walang kapatawaran ang ginawa mo. Sana'y makawala ka na sa paghihirap na dinaranas mo ngayon. Lady Julie, hahayaan na lang ba natin siya makatakas? Oo. Tapos na. Hindi ko na mapipigilan si Tamahome kahit ano pang gawin ko. Dahil ako ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Tamahome. Ayos! Huh? Teka, si Miyaka. Tinatanong pa ba naman yon? Sigurado kasama niya si Tamahome. Nasa atin ang aklat ng langit at lupa. Maganda ang mga nangyari. Ang hindi ko maintindihan, kung bakit nawala ng bisa ang laso na ibinigay kay Tamahome. Sa palagay ko, humina ang bisa ng lasong binigay kay Tamahome nang humina ang katawan niya sa laban nila ni Hotohori. Ganun ba? At tuluyang itong winasak ng pag-ibig ni Miyaka para kay Tamahome, hindi ba? Pagkatapos, nanalo ang pag-ibig ni Tamahome kay Miyaka. Ano ba yan? Nasa likod pa ng emperador! Unagi! Kamahalan, nais niyo bang tugtugan ko kayo? Sige, magpatuloy ka. Tumutugtog na si Chiriko. Napakaganda ng kanyang musika. Ha? Tamahome? Ano ka ba? Huwag ka nang malungkot, Tamahome. Magmula nang dumating ka, palagi ka na lang nagmamaktol. Hindi mo naman kasalanan ng mga nangyari eh. Totoo nga na ikaw ang bumali sa braso ko. Pinungit mo rin ang sulat mo sa akin, hindi ba? Kamutin ko rin mapatay si Sasuke. Nakipaglaban ka rin kay Emperador Hotohori. Pero hindi ka naman dapat mag-alala dahil wala ka sa sarili mong pag-iisip, hindi ba? Sorry ha, ang akala ko pa naman matutuwa ka. Alam ko, kasalanan ko pa rin. Kahit ano pang dahilan, hindi dapat kita sinaktan. Wala akong maalala sa mga ginawa ko sa'yo. Mapapatawad mo ba ako? Kailangan may gawin ako para hindi ako mahiyang humarap sa'yo. Sinasabi mo lang yan. Pero nang nangako ka sa akin na lalagi ka sa tabi ko tapos iniwan mo ko, nagalit ako sa iyo ng husto. Kaya ako nagkaroon ng relasyon sa iba. Biro lang. Pero muntik na ako magkarelasyon sa iba. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Nandito ka sa tabi ko.
Kaya sapat na yun para sa akin. Tumito ka lang. At huwag na huwag mo kong iiwan. Oo, pinapangako ko, Miyaka. Hinding-hindi na kita iiwanan. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Lady Julie, sana'y mapatawad mo ko sapagkat akong dahilan ng iyong nararamdamang pagdurusa ngayon. Galit na galit sa akin si Tamahome kanina, Nakago. At si Miyaka, matatawag na niyang Suzaku. Pagkatapos... Akala mo ba'y ganun lang kasimple ang lahat? Ano bang pinagsasasabi mo, Nakago? Ano bang binabalak mong gawin? Sinabi ko naman sa'yo na maaayos din ang lahat. Mauhulog na sila sa aking patibong. Anong sabi mo? Patibong? Wala na silang kawala ngayon. Hindi nila alam ang sakulang darating sa kanila. Ngayon, ang kinatawan ng Suzaku ay lubos ang naging kaligayahan sa piling ng kanyang minamahal na si Tamahome. Ang anino sa liwanag ng Suzaku. Ang mga bituin, nagbabadya ng mga masamang mangyayari sa mga tagapagtanggol ng Suzaku. Ano ka bang pusa ka? Sinisira mo naman ang magandang panaginip ko eh. Tamahome? 256, 257. Oh, Miyaka. Ano bang ginagawa mo dyan? Binibilang ko yung perang iniwan ko sa ilalim ng higaan. Teka, wag mong sabihin. Magdamag ka nagbibilang. Kasi inuulit ko palagi dahil palaging may kulang. Sigurado ako na 300 ang iniwan ko pero palaging kulang. Naisip ko na nga na baka nagkamali ako sa pagbibilang eh. Si Tamahome, pareho pa rin siya ng dati. Huwag kang mag-alala, Miyaka. Ha? Kasi hindi ako nakakalimot sa aking pangako. Hindi kita iiwan. Sinigurado mo lang na nandito pa rin ako, hindi ba? Nakita ko rin! Ay! Naku naman! Miyaka, nakita ko na. Pwede na tayong kumain. Nakita ko na yung nawawala akong pera. Nakabalik na si Tamahome. Ibig sabihin, kumpleto na ang 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Sa wakas, matatawag na rin namin ang Suzaku. Ginagunahan tuloy akong kumain.
Pagkatapos kong tawagin ng Suzaku, ang una kong gagawin ay kukunin ko si Julie mula sa imperyo ng Koto. Alam kong hindi na mababago ang mga nangyari, pero kung makakapag-usap kami na matagal, alam ko na maiintindihan niya ako. Tapos hihilingin ko sa Suzaku na mabuhay akong kasama palagi ni Tamahome. Miyaka, ano bang iniisip mo? Lumalamig ng pagkain mo eh. Huh? Oh, ikaw naman. Bakit hindi ka pa kumakain? Nawawalan ako ng gana pag nakikita ka. Hindi yata maganda yung inaasal mo. Ngayon lang tayo nagkita kaya wala akong kasalanan sa'yo. Ngayon lang nagkita? Tingnan mo ako mabuti. Magkakaganito ba ang mukha ko kung ngayon lang tayo nagkita? Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo ito sa akin, makikita mo! Kaya di subukan mo kung kaya mo. Para sila matagal na magkaibigan. Sa tingin ko, para silang matagal na magkaaway. Teka, Miyaka, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Ha? Pagtawag mo sa Suzaku mamaya, hilingin mo na gawin akong babae, ha? Hindi ko alam kung pwede kong gawin yon. Sige na, para mabaling na sa akin ang pag-ibig ni Hotohori. Ha? Kung iyong ipahihintulot, nais kitang pakasalan. Mahal kita, Miyaka. Miyaka! Kasalanan ko. Niwala man lang ako nagawa para kay Hotohori. Kahit na iniligay niya sa panganib ang buhay niya para sa akin. Wala akong inisip kundi sarili ko lang. Hiniling kong makasama si Tamahome, samantalang may tao pala akong masasaktan. Ano pang hinihintay nyo? Kung meron kayong gustong hilingin, sabihin nyo kay Miyaka. Teka, nuri ko naman. Ipagpaumanhin mo, Lady Julie. May dinaramdam ka ba? Hanggang ngayon ba'y umiiyak ka pa rin? Nakago, anong patibong ang hinanda mo para sa kanila? Sabihin mo sa akin. Kung nais mong malaman, kailangan mong tumayo dyan. May gusto kong ipakilala sa'yo. Ayokong tumayo dito. At isa pa, wala akong panahong makipagsosyalan. Ayaw mo bang makilala ang isa sa 7 tagapagtanggol ng seryo? 7 tagapagtanggol ng seryo? Tama. Gaya ng kinatawan ng Suzaku na may mga tagapagtanggol, ang kinatawan ng seryo ay may 7 rin tagapagtanggol na nangangalaga sa kanya. At isa na ako ron, Lady Julie. Hindi ba ako ang dapat maghanap sa 7 tagapagtanggol ng seryo? Ang kaluluwa ng dalagang nahirang at ang kanyang 7 tagapagtanggol ay natural na lumalapit sa isa't isa at kusa nagsasama. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Miyaka, hindi pa tapos ang ating laban. Hindi mo pa rin ako natatalo. Miyaka, ikaw pala. Alam niyo ba kung nasan si Hotohori? Nakita ko si Emperador Hotohori kanina. Kausap si Chichiri. Sabi niya wag daw silang istorbohin. Talaga? Anong gagawin ko? Kailangan kong sabihin sa kanya bago magsimulang seremonya. Alam kong makasarili, pero kailangan maging malinaw ang lahat. Anong sabi mo? Naipon na nila ang 7 tagapagtanggol ng seryo? Wala pa tayong katibayan. Ang problema, may isa pa silang kasama na bumabalot at nagbibigay ng proteksyon sa buong imperyo ng Koto. At kahit na anong gawin ko, hindi ko ito matapatan. Ang ibig mong sabihin, may isa pa silang tulad ni Nakago. Opo. Huwag kayong mag-alala. Poproteksyonan ko ang konan hanggang sa matapos ang seremonya. Salamat.
Tungkol naman sa 7 tagapagtanggol ng seryo, ilihim mo ito sa lahat. Lalong-lalo na kay Miyaka. Ngayon lang siya sumaya mula nang dumating si Tamahome. At ayaw kong mabago yon. Mahal na mahal niyo siya, hindi ba? Nung una pa lang tanggap ko na walang iba sa puso ni Miyaka kundi si Tamahome. Kaya lang, hindi ko pa rin mapigilan ang aking sarili na mahalin siya. Hotori, Isa akong hangal, hindi ba? Hindi po. Huh? Mahal na Emperador, aalis na ako at may nag-aantay pa atang bisita. Miyaka! Akin na! ha? Taya! Ikaw naman! Malapit na tayo sa syudad ng Conan. Bilisan niyo pa po! Kasi, Sabihin mo na, Miyaka. Alam kong may sagot ka na sa inaalok ko sa'yo. Patawarin mo ako kung inabala kita. Ang mga ministro ko ang nagsulsul sa akin na kailangan ko na raw mag-asawa. Nag-aalala sila na baka walang magmana sa aking korona. Kaya tuloy napilitan ako magmadali. patawarin mo ako. Patawad. 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 Minahal na rin kita, Hotori. Pero bilang isang kaibigan at hindi kung ano paman, naging mabait ka sa akin at inalagaan mo ko ng husto. Akala ko, balang araw, matututunan din kitang mahalin. Pero hindi nangyari yun. Miyaka, huwag ka nang umiyak. Hindi ba ikaw pa nga nagturo sa akin na hindi ko mababago ang damdamin ng isang tao sa pamamagitan ng mga utos ko? Pero sa dami ng utang na loob ko sa'yo, hindi ko alam kung paano ito mababayaran. Sapat na yung maipon mo ang 7 tagapagtanggol ng Suzaku. At pumayag kang maging kinatawan ng Suzaku para sa buong imperyo. Pero Miyaka, kahit hindi mo ako mahalin, makakayanan ko ang lahat basta't nandito ka. Miyaka, mahal kita. Mahal na mahal. Mahal kita, Miyaka. Dalagang kakatawan sa Suzaku? Ano yun? Ayon sa matatandang kasulatan, ang titik na lumabas sa iyong leeg ay nagpapatunay na kayo ay isa sa mga itinakda para maging tagapagtanggol ng dalagang manggagaling mula sa ibang mundo upang maging kinatawan ng Suzaku. Ang dalagang kakatawan sa Suzaku, ang babae mula sa ibang mundo. Maaaring siya makapagpapalis ng aking pangungulila. Alam kong mamahalin niya ako, hindi bilang emperador, kundi bilang isang lalaki nagmamahal sa kanyang kabiyak. Sana. Sana. Siya nga pala. Mauna ka nun sa templo kasama ng iba pang tagapagtanggol. Susunod na lang ako sa inyo doon. sige, hihintayin kita. Ministro! Kamahalan. Sisimulan natin ang seremonya mamaya. Magsipaghanda kayo. Opo. Hotohori, maraming salamat. Ha? Ano ka ba naman, Miyaka? Sa laki kong ito, hindi mo ba naman ako napansin? Eh, paano naman kita mapapansin? Halos ginawa mo ng tulugan ang dinaraanan ko. Tingnan mo to. Ako na nga nagmamalasakit sa kanya. Ako pa napasama. Meron ka bang sinasabi? Wala. Sinusundo lang kita. Ba't ka ba nandito? Anong ginagawa mo sa lugar na to? Ha? Wala rin. Pick-pack-boom. Pick-pack-boom. Sabihin mo nga sa akin, Tamahome, ano ba talagang gusto mong hilingin sa Suzaku? Gusto ko ng maraming pera. Gusto mo ng sapak? Biro lang. Isa lang talaga ang gusto kong hilingin. Na sana makasama kita habang buhay. Tamahome, sa wakas, wala na akong dapat ipag-alala. Tatawagin ko ang Suzaku at ang lahat ay magiging mabuti. Lady Julie, salamat sa paghihintay. Siya ang sinasabi ko sa isa sa 7 tagapagtanggol ng seryo. Siya si Suboshi.
Malaking karangalan na makilala ka, Lady Julie. Tagapagtanggol ng seryo? Nakago, ano ba ang kaya niyang gawin? Paano niya mapapahinto ang seremonya kung nandito pa rin siya? Suboshi, ipagpaumanin mo. Mainit ang ulo ng ating mahal na seryo. Hotohori, Chichiri. Matutuloy na rin. Oo nga. Siya nga pala, Chichiri. Ano ba dapat ang ginagawa sa seremonya? Itatapon mo ang aklat ng langit at lupa na Suzaku sa apoy. Pagkatapos basahin, ang orasyon na kasulat dito. Sino pa dapat ang magbabasa nito? Tinatanong pa ba yan? Di ba ikaw ang Suzaku? Ano? Hindi nga ako marunong bumasa ng salitang inchik. At isa pa, mababang grade ko sa reading and comprehension. Kasi ang sabi ng mga teacher ko, masipag daw ako matulog at kumain. Yun lang. Mahal na Suzaku, Ha? nandito na po kami para magsilbi at paghandaan kayo. Handaan? Busog pa ako. Kakakain ko lang na almusal. Ang ibig nilang sabihin, kailangan mo na maghanda para sa magaganap na seremonya mamaya. Ganun ba? At habang naghahanda ka, pag-isipan mo na rin mabuti ang 3 mong kahilingan. Ano ka mo? Ba't ngayon mo lang sinabi? Tayo na po, mahal na Suzaku. Miyaka, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Malakas na uli si Genro! Taski, bakit mo sa akin ginawa yon? Tamahome, hindi ko alam, nandiyan ka pala. Bumalik na kasi ngayon ang kapangyarihan ni Mitsukake. Ginawa ko yun para hindi niya na ako abalahin. Alam nyo, iniisip ko lang, paano kaya ako hindi na gumalis si Taski? Siguro mas tahimik ang mundo natin. Hindi kaya? Ikaw kaya patahimikin ko? Tatlong kahilingan lang. Hindi ko akalaing mararating ko ang bahaging ito. Ako ang hinirang para maging kinatawan ng Suzaku. Naipon ko na rin ang 7 tagapagtanggol. Naging kasintahan ko si Tamahome pero naging kaaway ko naman si Julie. Masama bang hilingin ko na muli kami magkasama ni na Julie at Tamahome? Mahal na Suzaku, hindi po ito laro. Kailangan niyong malinisan ang inyong isipan at katawan. Saan kaya nila dinala si Miyaka? May bibigay pa naman sana ako sa kanya. Tamahome. Hindi ko sinasadya. Wala naman ako nakita eh. Anong kailangan mo? Hindi ka pwede dito. Pwede ba akong makalapit sa'yo? Hindi pwede, Tamahome. Sagradong lugar ito at baka may... Ikaw talaga, ano bang iniisip mo? May gusto lang sana akong ibigay sa'yo. Kanina ko pa kasi gusto iabot. Ang panali ko sa buhok. Sigurado ako ikaw ang may-ari nito. Nag-aalala ako baka hinahanap mo. Hindi ko nga alam kung paano napunta sa akin yan eh. Ibig sabihin, tinago niya to kahit nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Nakago. Kahit wala siya sa kanyang sarili. Tamahome. Miyaka. Nakapagtataka. Bakit mo nasabi yan? Tamahome, hindi ba magkasama kayo ni Miyaka? Naghahanda siya para sa seremonya. Anong problema? Itong salamin, tingnan mo. Ibinigay sa amin to ni Taiko noon para makatulong daw sa amin sa paghahanap ng mga tagapagtanggol. Hindi namin alam pero bigla na lang kumislap. Baka nasira na.
Siya na yun. General Nakago, nagsisimula na ang seremonya doon sa Conan. Ganun ba? Sa wakas. Anong binabalak niyong gawin? Nagsisimula na ang aking mga plano. Anong plano? Sa ngayon, hindi pa rin nila alam. Pero nasa loob na ng Conan ang ating espiya. Ang sulat sa iyong braso ay... Ayon sa matatanda, ang kakambal na magkapatid ay mas matibay ang pagkakabuklod kaysa ordinaryong magkapatid. Kung gano'n ang espiya nating nasa loob ng Conan ay... Ang aking kakambal at nag-iisang kapatid. Ang kinatawan ng Suzaku ay nagpatuloy sa pagsasagawa ng seremonya upang tawagin ang Suzaku. Subalit hindi nila alam ang pangalib na idudulot ng mga taga-imperyo ng Koto. Bakit bigla ka nagpasya na magpatid sa syudad ng Conan? Ayon sa mga bituin sa langit, may mahalaga akong bagay na dapat ko nang gawin. Nasa panganib ngayon ng Suzaku at ang kanyang mga tagapagtanggol. Ang kapasyahan. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda upang tawagin ang tagapangalagang si Suzaku, parating naman si Dokun sa syudad ng Conan. Kapag sinimulan ng basahin ng mahal na Suzaku ang orasyon sa aklat, kailangan nating ibaba ang ating mga espiritual na kapangyarihan. Ang ibig sabihin yan, mawawalan tayo ng pananggalang sa kalaban. At pag inatake tayo sa ganong kondisyon, malagim ang ating kahinatnan. Huwag kang mag-aalala, Miyaka. Sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. Humiling ka na. Ilang sandali na lang at lalabas na ang Suzaku mula sa mga apoy na ito. Kailangan ko na magdesisyon para kina Julie at Tamahome. Mahal ko silang pareho. Ayokong dayain ang aking sarili. Una, hihilingin ko na magkaroon ng walang hanggang kapayapaan at kasiyahan para sa lahat ng mamamayan dito sa Conan. Ikalawa, hinihiling ko na makasama ko muli si Julie at maipasa namin ang entrance exam sa kolehiyo. Ikatlo, hinihiling ko na makasama ko si Tamahome at... Yung tungkol nga pala sa una kong kahilingan, sana'y maging maswerte rin si Nuri ko sa kanyang buhay at hindi na siya magalit sa akin. Sige na, Miyaka! Simulan na natin! Ang langit at lupa na may 4 na pangunahing kumpas. Para kay Suzaku, ang tagapangalaga ng timog sa kumpas. Nais kong ipaalam sa iyo na ang aking mga salita ay magiging batas na may pananalig at kabutihan. Manaog ka mula sa langit papunta dito sa lupa para tulungan ang mga taong naninindigan para sa iyo. Pukawin mo ang lahat na may masamang hangarin. Gawaran kami ng iyong kapangyarihan at tuparin ang lahat ng aming kahilingan.
walang nangyayari. Hotori, bakit walang nangyayari? Chirico! Ang ulo ko! Ang sakit! Parang sasabog ang ulo ko! Hindi ko na kaya! Hindi mo na kayang tawagin ang Suzaku. Nabigo ka na ngayon, Miyaka. Chirico! Bakit? Gusto mo ba talaga malaman kung ano ang tinutugtog ko sa aking plauta? Ha, Miyaka? Ang tinutugtog ko ay sisira sa inyong mga ulo. Nireserba ko talagang himig na yun para sa okasyon to, upang madali ko may pasok ang aking kapangyarihan sa inyong mga katawan. Ang ibig sabihin, ikaw ang taong yon, ang kumontrol ng mga paniki. Tama. Ako nga. Ang mga zombie ay dinala ko mula sa Koto dahil kasama ko sila upang matupad ang mga plano matagal ng pinag-isipan. Mga kaawa-awang nilalang. Kailangan kong gawin yun upang makuha ko ang iyong tiwala. Pagkatapos ng mga oras na yun, dumating ka. Hindi mo malalaman, subalit tumutugtog ako upang balutan ka ng aking kapangyarihan at madali kitang madaya. Tatulang ang titik ng tagapagtanggol sa aking katawan. Masyado ka kasing mabait, kaya hindi mo ko nahalata. Sa bagay, tapos na ang lahat. Sabihin mo, isa ka bang tagapagtanggol ng seryo? Lagot ka! Sagradong alam! Isa nga akong tagapagtanggol ng seryo, Amiboshi. Pakinggan niyo ang aking requiem. Kailangan natin umisip ng paraan. Hindi ko na kaya. Miyaka! Wag, Miyaka! Tama na! Wala bang paraan para mahintong tugtog na yun? Chirico! Tama na! Pakiusap! Sandali! May kakaibang musika ako naririnig. Ano yung tunog na yun? Sinisira niya ang aking kapangyarihan. Hindi! Paano nasira ng tunog na yun ang aking kapangyarihan? Bumalik ka! Lagot ka ngayon! Tamahome! Taki! Kamahalan! Ano ba nangyari? Tumata ka siya sa palasyo. Habulin natin! Tumigil kayong dalawa! Chichiri, tulungan mo ako para makahabol sa kanila! Ako ang bahala! Tumigil ka na! Sagradong alam! Nalilitan ka yata sa akin eh. Pasensya na, Tama. Hindi na mo ulit.
Mama, aarkilain ko ang bangka mo. Nako, hindi pwede, iho. Umulan kahapon kaya malakas ang agos ng ilog. Marami nang nasasawi sa ilog na yan kahapon pa. Ha? Hindi ka na makakatakas pa. Ikaw si Ami Boshi, di ba? Naipon niyo na ba ang 7 tagapagtanggol ng seryo at ikaw na lang ang natitira? Huwag mo na kausapin ng taong yan. Sinira niya ang ating samahan. Ang nararapat sa kanya ay parusahan. Tamahome! Taski! Huwag niyo siyang kalabanin! Ha? Yaka! Tama na, Chiriko. Huwag ka nang manakit ng ibang tao. Alam kong napagutusan ka lamang at hindi mo sinasadya ang lahat. Naniniwala ako sa ganda ng musikang nilikha mo. Nagagawa mo mapagaan ang kalooban ng mga tao. Chiriko! Chiriko. Chiriko. Amiboshi? Amiboshi! Hindi ko na nararamdaman ang kanyang lakas. Tumigil ito. Pinatay siya ng mga taga-Suzaku. Hindi. Amiboshi! Kapatid ko! Miyaka, nahuli niyo ba ang taksil? Nahulog siya sa ilog. Hindi siya mabubuhay sa lakas ng agos. Sayang, hindi ko akalain nakakampi pala siya ng kalaban. Iba ang pinapahiwatig ng mga nangyayari. Ang ibig sabihin nito ay hindi tayo biyasa para malamang nagbabalat kayo lamang siya. Huwag mong sabihin yan. Dapat matuwa kayo dahil wala ng taong yun. Yun ang nababagay sa kanya. Tama lang yun, di ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Maaring kalaban nga natin siya pero hindi siya lubusang masama. Hindi siya masama. Dahil walang masamang tao na maaaring lumikha ng napakagandang musikang tinutugtog niya. Ganyan din ang paniwala ko. Ha? Ha? Bata, anong ginagawa mo dito? Sandali! Tumigil ka na, Chiriko! Ang ulo ko! Kung ganon, ikaw pala yun? Oo, ako ang sumira sa kanyang tugtog sa pamamagitan ng pag-iihip sa dahong ito. Maliban pa doon, meron ng mali sa ginagawa niyang pagtugtog sa kanyang plauta. Ha? Ano yung tunog na yun? Sinisira niya ang aking kapangyarihan. Ha? Hindi! Paano nasira ng tunog na yun ang aking kapangyarihan? Ano nga palang pangalan mo? Ha? Ano? Ha? Ikaw si... Oo, ako si Odokun. Pero mas kilala niyo sa pangalang Chiriko.
Ikaw ang totoong Chiriko? Ba't ngayon ka lang? Naghahanda ako para sa pagsusulit sa Kakyo. Ha? Pagsusulit? Saan ka mo? Sa Kakyo? Teka, ano yun? Isang pagsusulit para maging opisyal ng pamahalaan. Sandali, gusto mo na maging ministro sa murang edad mo na yan? Oo. Naalala ko, doon sa Shoshi. Ha? Anong Shoshi yun? Ikalawang pagsusulit sa Kakyo. Ha? May ikalawang pagsusulit pa? Halos imposibleng makapasa sa Kakyo, hindi ba? Ba't ako tinatanong mo? Oo nga. Nakatanggap ako ng ulat na 13 taong gulang na batang lalaki ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Kung ganun, ikaw pala yun. Opo. Nabasa ko sa mga bituin ng inyong masamang kapalaran. Ha? Ano to? Ang mga bituin ng Suzaku nagsabi sa akin. Ha? Nakalimutan ko ang seremonya. Malakas pa rin ang apoy. Baka pwede pa rin natin ituloy. Amiboshi, paalam. Tayo na! Ano pang hinihintay nyo? Kailangan subukan natin ulit. Pakiusap, Suzaku. Lumabas ka na. Ha? Suzaku? Anong ginagawa niyo? Tatamba kayo mga hangal! Pwede ba tigilan niyo na ang mga kaartehan ninyo? Tycoon. Bakit naman ikaw ang lumabas dyan, Tycoon, at hindi ang Suzaku? Tumigil ka na! Hindi mo ba naaalala na nabigo kayong lahat na maisagawa ang seremonya? Nahirang na Suzaku? Oo nga. At nabigo ka rin ipunin ng 7 tagapagtanggol. Huli na ang lahat! Huli na? At hindi mo na rin maaaring tawagin ang Suzaku. Hindi na? Binigyan pa naman kita ng salamin para makita mga tagapagtanggol, tapos ganito lang pala ang mangyayari? Nabigo ako. Huli na ang lahat. Ngayong itinapon mo na ang aklat ng langit at lupa sa apoy, ano pang magagawa mo? Hangal kang talaga! Sumusobra ka na! Daan-daan ka ng pananalita! Hindi mo ba alam na ginagawa na ni Miyaka ang lahat? Ang sama mo! Ako ba ang tinutukoy mo, binata? Sabihin mo lang! Nagpapaliwanag lang naman eh. Bayaan mo na, Tamahome. Sige na. Ha? Nagagalit ako sa sarili ko. Miyaka. Hindi dahil sa hindi na matutupad ang aking mga pangarap, kundi dahil sinayang kong buhay at paghihirap ng mga taong sangkot sa kwentong ito. Sina Julie, Shoka, pati na rin si Amiboshi, ikaw Tamahome, Hotohori, Noriko, Chichiri, Mitsukake, at si Taski. Marami na rin kayong hirap na pinagdaanan. At ako, anong silbi ko sa inyo ngayong hindi ko na matatawag ang Suzaku? Hindi ko man lang magampanan ng tama ang aking tungkulin. Yun ang kinagagalit ko. Miyaka. Miyaka! Mabuti naman at malaki na ang iyong pinagbago. Bueno, sasabihin ko sa iyo ang isa pang paraan upang matawag ang inyong Suzaku. Ha? Ha? Sigurado ba kayo? Talaga naman oh. Dapat sinabi niyo na kanina. Ulyanin na kasi. Ulyanin pala ha? Ang Tycoon! Ha? Nahirang na Suzaku. Sa gagawin mo ngayon, mas mahirap ang mga pagsubok na haharapin mo. Gusto mo pa rin bang tumuloy? Opo. Hindi kayo magtatagumpay kung hindi matibay ang samahan mo at ang iyong 7 tagapagtanggol at hindi na tulad ng dati. Maghanda kayo sa anumang panganib na inyong susuungin. Nakahanda ka ba? Makakayanan mo ba? Kakayanin ko. Para sa kapakanan ng mga taong naghirap at nagbuwis ng kanilang buhay. Makakayanan ko dahil ako ang tinatawan ng Suzaku.
Isinumpa ng nahirang na Suzaku na haharapin niya ang anumang pagsubok, magtagumpay lamang sila. Lalong humangang 7 tagapagtanggol sa kanyang kagitingan at kabutihang loob. Makinig ka at sasabihin ko sa'yo, kailangan niyong maglakbay sa Hokan na pinangangalagaan ni Genbu sa Hilaga. Kailangan niyo ang isang bagay na kung tawagin ay Shinsaho na inalay noon sa Hokan. Imperyo ni Genbu. Nagdurusang pag-ibig. Pinayuhan ni Taikun ang nahirang na Suzaku na kunin ang Shinzao mula sa imperyo ng Genbu. Kailangan namin ng Shinsaho ng Hokan mula sa imperyo ni Genbu. Matatawag ko na po bang Suzaku pag nakuha ko ito? Oo! Ano po ba yung Shinzao na yan? Malalaman mo rin balang araw. Nakakainis. Kung ganun, pupunta ako sa Hokan na yan sa lalong madaling panahon at hahanapin kong taho kahit na anong mangyari. Shinsaho! Ang hina naman ng kukote. Ngayong nabigo na ako sa seremonya, kailangan gawin kong lahat para matawag ang Suzaku. Sandali! May ibibigay ako sa inyong lahat. Ano tong hawak ko? Ang pabaypay kong bakal, naging yari na ngayon sa Diamante. Para sa mga to? Yan ang inyong gantimpala para sa inyong mga nagawa para sa Suzaku. Mararamdaman nyo ring lalakas ang inyong mga kakayahan at kapangyarihan. Oo nga, tama. Nararamdaman ko nang lumalakas na ang aking kapangyarihan. Eh ako naman, ano naman ibibigay mo sa akin, Taikun? Wala! Wala akong maibibigay sa'yo. Wala kang makukuhang pera bilang gantimpala mula sa ulyaning matanda. Bakit ganun? Ang dami kong hirap na dinaanan. Tapos, bigyan mo na ako, sige na. Kahit na ano tatanggapin ko, sige na. Oo nga pala, kamonti ko nang makalimutan ng isang mahalagang bagay. Ipikit mo ang iyong mata. Opo. Ha? Yan ang abo ng aklat ng langit at lupa para sa Suzaku. Kapag nagkaroon ka na ng natatanging kakayahan, maaari mo itong makuha at mabuong muli pagdating ng araw. Natatanging kakayahan? Sige na naman, Taikun. Bigyan mo na ako ng kahit na ano. Sige na naman. Pwede ba umalis ka sa harap ko? Maraming salamat, Taikun. Gagawin ko ang aking makakaya. Eh di kung ganun, sasama na kami sa'yo. Hindi naman kami makakapayag na lumakad kang nag-iisa, hindi ba? Salamat sa inyo. Huwag mong kalimutang nandito pa rin ako. Tamahome. Kailangan ko na maghanda para sa ating paglalakbay. Sandali lang! Ha? Makinig ka muna at may sasabihin pa ako. Iwan niyo muna kami ni Miyaka para makapag-usap ng mabuti. Ha? Lady Julie, Nakago. naabala kita sa iyong pagkain. May nangyaring hindi ko inaasahan. Ha? Ano yun? Ngayon lang kita nakitang ganyan, Nakago. Ipagpaumanhin mo. Sumama ka sa akin. Anong ginagawa niya dyan, Nakago? Si Ameboshi, ang kanyang kakambal, ay hinihinalang napatay. Napatay? Pero sinong? Malamang pinaslang siya ng mga tagapagtanggol ng Suzaku. Hindi ako makapaniwala madali nila natalo si Ameboshi, subalit mahihirapan na tayo ngayong tawagin ang ating seryo. Ameboshi, kapatid ko! Sige, alam kong kanina ka pa umiiyak. Natural lang yan, dahil nawalan ka ng iyong minamahal sa buhay. Tumahimik ka! Hindi mo naintindihan na nararamdaman ko!
nagkakamali ka. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Naiintindihan ko kahit konti. Kaya umiyak ka lang. Sige, umiyak ka. Amiboshi, magbabayad sila. Tungkol saan ba to, Tycoon? Tungkol ito sa dalagang nahirang upang maging seryo. Siya si Julie. Kaibigan mo siya, hindi ba? Si Julie? Bakit? Anong nangyari kay Julie? Hindi mo ba alam? Ngayong wala na si Amiboshi, ang isa sa 7 tagapagtanggol ng seryo, hindi na rin nila matatawag ang kanilang seryo. Ha? Alam mo na ang ibig sabihin nito, hindi ba? Ang ibig sabihin, pupunta rin si Julie sa Hokan para kunin ang Futomaki? Sabi ng Shinsaho eh! Kapag nangyari yon, tuluyan na kayo magiging magkalaban ni Julie at hindi nyo na rin maiiwasang hindi makidigma sa kanilang mga tagapagtanggol. Tuluyan na kami magkakalayo ni Julie. At lalabanan ko siya hanggang sa manalo ang isa sa amin. Napakahirap naman gawin yon. May isa pa. Kaya makinig kang mabuti sa akin, mahal na Suzaku. Alam kong magiging mahirap para sa'yo mga sasabihin ko ngayon. Ang tagal naman mag-usap ni Miyaka at Tycoon. Ano ka mo? Naninirahan ka ni sa Josen? Hindi ba masyadong malayo yan mula sa Conan? Kailangan kong pagtuunan ng pansin ang aking pag-aaral. Narinig mo yon, Tasky? Magbagong buhay ka na at kayahin mo ang ginagawa ng batang ito. Mag-aral ka na rin! Ewan ko sa'yo. Basta pagkatapos ng lahat ng ito, babalik ako sa reka ko para maging pinakamagaling na pinuno. Kaya nga palagi kong dala itong aking... Anong ginagawa mo, Tamahome? Huwag kang swapa! Ibigay mo sa akin yung binigay ni Tycoon! Balik mo na! Bakit ba? Wala naman ako nakuha sa kanya! Ang sama kasi na ugali mo! Akin na yan, sabi! Akin na! Akin na to! Talo pa nila mga bata kung mag-away. Miyaka, tapos na? Bumalik na tayo ngayon sa palasyo. Napapagod na kasi ko ng husto eh. Ha? Sige. Miyaka. Kwarto ito ni Tamahome. Pero hindi ako dapat nandito. Tandaan mo, Miyaka. Hindi. Ayoko. Gusto ko na makalimutan. Ha? Ikaw talaga. Wag na natin! Kadalasan naman tumatawa siya pag ginagawa ko yun eh. May sinasabi ka ba? Wala. Gabing-gabi na. Bakit mo ako binibisita, Miyaka? Wala naman. Gusto ko lang kasing makita ang mukha mo. Ang akala ko hindi mo na igagalang ang aking pagkamagino. Anong sabi mo? Pahingi pa nga na isang tasang kape. Kung nais mong makuha ang Shinsaho ng Hokan, huwag mong kalimutan ang sinabi ko, Miyaka. Bakit, Tamahome? May dumi ba ang mukha ko? Wala. Iniisip ko lang na sana magkasama tayo habang buhay. Ha? Miyaka, alam mo, malaki na rin ang naipon ko para sa akin at sa aking pamilya. Siguro naman, nasa hustong edad na ako para pag-isipan ang aking kinabukasan. Maaari na akong bumuo ng sarili kong pamilya. At kahit mahirap lang, basta masaya naman, okay lang. Ang totoo niyan, gusto ko na rin magkaroon ng anak para may magmamana sa akin. Ang ibig kong sabihin, paano ko nga ba sasabihin? Nais kitang makasama sa aking buhay. Kausap mo ba ako? Dalawa lang naman tayong nandito, hindi ba? Alam kong may tungkulin tayong kailangan muna nating gampanan. Kaya lang natatakot ako sa mga maaaring mangyari. Maaari ba tayong humarap sa aking ama bago tayo pumunta sa Hokan? Nais kitang pakasalan, Miyaka.
Tinatanggap mo bang inaalok ko sa'yo? Wala pa akong sagot tungkol dyan. Binigla mo ko at isa pa bata pa ako. Maniwala ka sa akin, Miyaka. Nasa hustong edad na tayong dalawa. Magpapakasal? Tayong dalawa? Alam mo ba, matagal ko nang iniisip na magtatrabaho ako mabuti upang mabigyan ka ng masaganang buhay. Tamahome. Pangangalagaan kita habang ako'y nabubuhay. Paliligayahin kita, maniwala ka. Tamahome. Huwag mong kalilimutan ang sinabi ko, Miyaka. Hindi ko kayang gawin. Pero kailangan kong sabihin sa kanya bago maging huling lahat. Sabihin mo na sa kanya, Miyaka. Miyaka! Nakakatawa naman ang sinabi mo, Tamahome. Masyado ka kasing seryoso sa buhay eh. Miyaka? Tamahome, huwag mo sanang mamasamain. Pero hindi kita pwedeng pakasalan. Ako ang kinatawa ng Suzaku at isa ka lamang sa aking tagapagtanggol. Sana maintindihan mo yun. Sandali. Alam kong sinabi ko sa iyo mahal kita, pero yun ang gusto mong marinig, hindi ba? Sandali. Pare-pareho kayong mga lalaki. Sandali. Sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lang hindi ba, Miyaka? Sabihin mo. Patawarin mo ko, Tamahome, dahil hindi na ako ang dating Miyaka na nakilala mo noon. Alam mo na, nangyayari talaga yon. Naging magkasintahan tayo, pero wag mong masyadong seryosohin. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Magandang gabi, Tamahome. Bakit, Miyaka? Bakit mo ginagawa to? Hindi maaari. Hindi na natin maaring mahalin ang isa't isa. Patawarin mo ko, Tamahome. Patawarin mo ko. Nais kitang makasama habang buhay. Hindi. Hindi maaari. Magandang umaga, Miyaka! Kamusta? Mabuti naman. Alam mo, Miyaka, bakit hindi tayo lumabas mamayang gabi? Ngayon ang pista ng mga bituin. Para naman maaliw tayo. Sige na, pumayag ka na. Magandang umaga, Tamahome. Nagyayaya si Noriko na lumabas daw kami mamayang gabi. Gusto mong sumama? Sigurado masaya yun. Tapos na, Tamahome. Kailangan kitang kalimutan at pagtuunan ng pansin ng aking tungkulin. Nakita mo ba yun? Parang iniiwasan nilang isa't isa. Oo naman, Tasky. Hindi ako manhid, ano? Siguro naging pilyo ka kagabi kaya nagtatampo sa'yo ngayon si Miyaka. Ano, Tamahome? Ano bang ginawa niya kagabi? Sabihin mo na! Masyado kang pikon, Tamahome! Gaya ng nakikita mo, ang Hokan ay nakalagak sa bulubunduking distrito. At pag nagpadala tayo ng delegasyon, papasok sila sa pader ng Genbo at... Dapat nating iwasan ang mga bantay sa hangganan ng Hokan. Mas mabuti pa kung sa ilog tayo dadaan. Miyaka, Kamusta na kayo? pinapaliwanag ko sa kanila ang kinilalagyan ng Hokan. At pareho sila ng sinasabi ni Chichiri na dapat niyong tahakin ang daan sa ilog. Ipapahanda ko na ang mga gagamitin yung barko at maaari na kayong maglakbay sa Kamakalawa. Bakit, Hotohori? Hindi ka ba sasama sa amin? Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak. At isa pa, kasama mo rin naman si Tamahome. Miyaka. Oo, tama ka. Sige, alis na ako, ha? Hindi ko dapat hinga ng payo si Hotohori. Si Chichiri. Suboshi. Ay, patawarin mo ko sa mga nangyari kahapon. Hindi ko sinasadya na masigawan kita. Kalimutan mo na mga nangyari. Siya nga pala,
Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Oo, salamat. Kaya ako nandito kasi pinapatawag po pala kayo ni General Nakago sa loob ng templo ng Seryo. Anong ginagawa mo, Nakago? Akala ko ba sa emperador ka lang gumagalang? Hindi na lalabas ang ating Seryo dahil nabigo na tayo. Pagmasdan mo mabuting apoy, Lady Julie. Mga mata, ano nangyari, Nakago? Kilala mo ba ang Tycoon? Siya ang kumakatawan sa mga positibong bagay. At narito ang kumakatawan sa mga negatibo. Tinawag ko siya para lamang sa'yo. Julie Ongo, ang kinatawan ng Seryo. Kung nais mong tawagin ang inyong Seryo, makinig ka mabuti sa lahat ng aking mga sasabihin. Tawagin ang Seryo? Meron pa kayang isda dito? Siguro. Alam mo, matagal ko na sanang gustong itanong sa'yo, Chichiri, kung bakit mo palaging suot ang maskara mong yan. Ah! Naku, pasensya ka na ha, masyado akong mausisa. Maganda yan kasi pwede kang umiti kahit hindi mo gusto. Sana meron din akong maskarang tulad mo. Alam mo bang pinipilit kong mapalayong damdamin ko sa dalawang taong pinakamamahal ko sa aking buong buhay? Para sa kaso ni Tamahome, baka nga yun ang magandang mangyari. Pero hindi kay Julie. Minsan na rin akong dumistansya kay Tamahome nang malaman kong may pagtingin pala si Julie sa kanya. At nagpaubaya ako sa pag-aakalang yun nga ang makakabuti para sa aming lahat, kahit labag sa aking kalooban. Pero ipinabukha sa akin ni Tamahome ang aking pagkakamali at ganoon din si Julie. At dahil mahal ko silang pareho, gusto kong maging totoo sa mga sasabihin ko sa kanila. Pero magiging ipokrita ako sa ikalawang ulit kung hindi ko aaminin ang aking mga nararamdaman. Kaya lang natatakot ako na baka huli na ang lahat at wala na akong magagawa pa para maayos ang mga nasirang samahan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Wala rin kasalanan si Julie. Magkaiba ang pag-ibig sa kaibigan at sa kasintahan. Maaring hindi ka manalo para makuha sila ng sabay, pero wala ka nang magagawa pa. Natutunan ko yan nang makuha ko ang sugat na to sa aking mukha. Noong 18 taon pa lang ako, pareho ni Tamahome, nagkaroon ako ng isang kasintahan at isang matalik na kaibigan. 3 kami naging mabuting magkakaibigan. Masaya kami. Hanggang sa nabago na lang ang lahat. Itinanan ng aking kaibigan ang aking kasintahan. Hindi ko yun matanggap noon. Anong ginawa mo pagkatapos? Punong-puno ng galit ang aking kalooban. At dahil pinagtaksilan nila ako, hinamon ko ng away ang aking kaibigan. Aksidente ang nangyari. Naalala ko pa, nang hugutin ng aking kaibigan ang kanyang huling hininga, hindi ko napigilan ang aking sarili at ako'y napaluha. Doon ko napatunayan ang kahalagahan niya sa akin bilang kaibigan. Doon ko rin nakuha ang pilat na to sa aking mukha. Ang pilat na ito ang patuloy na nagpapaalala sa aking matalik na kaibigan. Alam ko naman na nahihiya ang karamihan na tumingin sa aking mukha, kaya't itinago ko ito sa pamamagitan ng aking maskara. Anong gagawin ko? Tulungan mo ko, Chichiri. Anong gagawin ko? Hindi ko pwedeng labanan ng aking kaibigan na si Julie. Miyaka, isang bagay lang ang sasabihin ko sa'yo. Miyaka! Miyaka! Halika na! Alis na tayo! Susunod na ako, Noriko! Mahal na mahal ka ni Julie, Miyaka. Mas mahal ka niya nang higit pa sa pagmamahal mo sa kanya. Maaaring hindi niya ito nalalaman sa ngayon. At habang tumitindi ang kanyang galit sa'yo, ay tumitindi rin ang kanyang pagmamahal. Ikaw lang ang tanging makapagliligtas sa kanya. Maaaring wala pa akong sagot sa aking mga tanong, pero pag-iisipan ko yan. Salamat sa pakikinig at payo. Panandalian nila nakalimutan ang mga suliranin sa pista ng mga bituin at inaliw ng mahal na Suzaku ang kanyang sarili kahit sa sandaling panahon lamang. Ito ang unang pagkakataon na lalabas ako para magsaya. Kung
Kung ganun yung gagawin ko, magsasaya tayo.